Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So for today's video, we're going to talk about one of the major problem na na-experience natin when it comes to stress, anxiety, and that is the what-if scenario, the catastrophizing of mind. Ngayon, this state of mind, maraming nakaka-experience nito and this is very common, early signs of anxiety. So yung what-if scenario is, ito yung naiisip mo, yung mga worst case scenario na maaari mangyari sa'yo. What if mangyari sa akin yun? What if everything is wrong? What if niloloko niya lang ako? Paano nga ba kung ganito yung iniisip nila sa akin? What if may malubha talaga akong sakit? At itong mga nararamdaman ko is hindi talaga signs ng anxiety. So ang nangyayari is, nag-e-expect tayo ng mga pangit na mangyayari sa atin kahit hindi naman talaga ito totoo. We create this scenario in our mind and we suffer in it. And ang problema pa dito is, yung brain natin is napakagaling mag-isip ng mga ganong klase ng bagay. Sa sobrang talino ng ating brain, napapaniwala tayo nito sa mga gantong klase ng catastrophic thoughts na iniisip natin. And commonly, sa mga taong may anxiety disorder, madalas mangyari ito tuwing wala tayong ginagawa at meron tayong oras para makapag-isip. So that is why we need to deal this kind of negative thought when it suddenly comes. May mga oras talaga na we experience this kind of mental state. And it is very painful and maraming tao ang nakaka-experience ng mga gantong klaseng negative thought patterns. And sa mga gantong oras ng panahon, very effective yung mga mindfulness practice. Mindfulness is bringing your mind at this present moment. Dinadala tayo nito yung attention natin at present moment situation tuwing nakaka-experience tayo ng anxiety attack. Yung mga biglaang pagkabalisa dahil sa mga problema, sa mga iniisip nating maaaring mangyari sa atin sa kinabukasan dahil masyadong na-focus yung attention natin sa mga bigger problem or sa mga negative thoughts, nawawala na tayo sa realidad. So that is why we need to learn how to do mindfulness practice. It also helps us to understand the reality as it is. So tuwing ginagawa natin yung mindfulness practice, natututunan nating malaman kung ano ba talaga yung mga biglaang negative thoughts na pumapasok sa ating isipan kaya tayo nababalisa or inaatake ng anxiety. So kapag natutunan na nating itrap ang ating sarili at present moment, it will have a great impact at your mental health. Pero bago natin iyon magawa, may mga bagay muna tayong dapat na matutunan at may mga bagay rin tayong dapat maintindihan. And we need to think and practice on how to deal this kind of negative, catastrophic thoughts. Kailangan nating matutunan yung mindfulness para maintindihan natin at mahuli natin yung negative thoughts. Kapag hindi mo kasi kayang hulihin yung isipan mo, kapag nag-uumpisa ka na mag-negative thoughts or intrusive thoughts, or kapag hindi mo kayang maintindihan kung ano ba yung mga sudden negative thoughts na bigla ang pumapasok sa iyong mind, ay patuloy ka lang at paulit-ulit na matatrap sa cycle ng iyong anxiety disorder. So first step is kailangan mong maintindihan at mahuli ang iyong isipan kapag andong ka na sa mental state kung saan ikaw ay nagkakatastrophic thoughts na. So in short, first step is to understand and to challenge your thoughts. So paano ba i-challenge yung negative thoughts? So in this kind of practice, kailangan nating matutunan yung mindfulness. So first, kailangan nating mahuli yung sudden thought na bigla ang pumasok sa ating isipan. We need to catch it and understand it. Then tanungin mo yung sarili mo, is this the reality? Ito bang mga pumasok sa isipan ko ay totoong mangyayari sa akin? Or biglaan lang tong pumasok and hindi naman talaga totoo? Or isa na naman itong uri ng mga distorted thoughts or mga maling kaisipan na biglaan na lang pumapasok sa aking isipan. Negative thoughts na gawa-gawa lang ng iyong brain para ikaw ay mag-alala at matakot. Because our mind and brain is very brilliant, kaya nitong tignan yung reality into a negative. Kaya tayo nitong pag-isipin ng kung ano-ano kahit hindi naman talaga totoo. It can create many kinds of negative scenarios
But in reality is, the problem is very little. Sobrang liit lang ng mga negative thoughts na pumapasok sa atin. Pero tayo lang minsan yung nagpapalaki nito. Sometimes wala nga tayong ginagawa or wala naman tayong problema. May mga panahon na sobrang saya, wala naman kailangan ipag-alala at walang problema. Pero minsan, sa mga taong nakaka-experience ng anxiety, yung mga maliliit na bagay, biglaan mo na lang itong pinoproblema. So that is why, first is we need to understand if this is the reality. Or isa na naman itong uri ng distortion of our mind about the reality. So when you understand this, kapag natutunan mong mag-stay at present moment and understand kung ano ba talaga yung totoo sa hindi. Kapag natutunan mong huli na, negative thought na naman ito, hindi ko ito papansinin kasi hindi naman to totoo. Pinag-aalala at tinatakot lang ako nito. Marirealize mo na lang na, o nga, maliit na bagay lang ito. Kapag papatulan ko to at binigyan ko ng attention, ako lang yung magpapalaki at mag-iisip ng kung ano-ano. Sa totoo lang, there's nothing to worry about it. Palalakihin ko lang talaga itong mga negative thoughts na to kapag pinatulan ko ito. Alam nyo ba na tuwing tayo ay nagka-catastrophizing is 99% niyan is hindi totoo. It is just another distortion of our mind. So challenging your thought is very important. This is one of the major key to counter negative thoughts, catastrophizing, and constant worrying. When you are experiencing this kind of mental state, when you understand your reality, then pwede mong tanungin yung sarili mo, ano ba talaga yung maaari kong gawin dito? May mga bagay ba na I'm in control that I can take some action to change this state? And kailangan rin natin tanggapin sa ating sarili na there is certain things in life that under your control. And may mga bagay rin in our life that are out of our control. So kailangan yung maintindihan na yung mga bagay sa buhay natin na meron tayong control, it is totally worth worrying. At maaari tayong gumawa ng paraan para maayos ito. So yung mga bills na pinoproblema ninyo, kung nagkalabuan kayo ng girlfriend nyo, kung nagkasamaan kayo ng loob ng magulang nyo, yung mga bagay na yun is in our control. May mga bagay tayong kayang gawin or may mga paraan na maaari tayong gawin upang maayos ito. And yung mga bagay sa buhay natin na we are not in control, we don't have anything to do about it. Hindi mo kailangan problemahin yan at patuloy na isipin ng isipin. Wala tayong kapangyarihan para baguhin yun. So ang maaari lang nating gawin sa mga gantong uri ng bagay is we can accept it. Kailangan natin tanggapin yun. Dahil may mga bagay talaga na wala tayong magagawa. Once you understand the reality, kapag natutunan mo kung ano ba yung mga bagay that are in your control and not in your control. And once you understand the present state of your mind, well, dito na natin maaaring practicing yung simple mindful skills. Just like breathing meditation, yung pag deep inhale and long exhale, maaari natin tong gawin tuwing nagma-mindfulness tayo. Kapag biglaang may mga pumasok na negative thoughts or kung ano-anong mga problema or worrying yung mga naiisip ninyo, makakatulong ito upang kayo ay ma-relax. It will help you to relieve your stress. Itong breathing meditation, isa lamang ito sa mga skills or effective way to stop negative thoughts or intrusive thoughts. It can stop this restlessness of your mind. Kapag sobrang dami na ng mga negatibong naiisip mo at kung ano-ano pa yung mga pumapasok sa isip mo, makakatulong to para kahit papano is maapagpahinga yung isipan ninyo. Because when you are in this kind of mental state, ang isang bagay na nangyayari sa inyong mind is it becomes restless. Sobrang napapagod yung isipan natin to the point na nahihirapan na tayo makapag-focus or magawa yung mga gawain natin sa buhay, and nahihirapan na tayong makapagpahinga at makatulog. So yung mindful breathing practice, it help you to relieve your anxiety and relieve from stress of your mind and become peaceful and calm. May isa pang bagay na maaari nating practicing to counter negative thinking. Ito yung by setting and scheduling a time
to worry about things. So when the worrying, regrets, and this negative thought pattern comes in your mind, sabihin mo lang sa sarili mo na, okay, wait lang. There's a time in my day to worry about these things. So mag-set ka ng oras, at least 30 minutes to 45 minutes sa buong araw mo, kung saan doon ka mag-aalala, doon ka mag-worry. So iset mo yun at sundin mo yun. So magantay ka until that time. So kapag dumating na yung oras na yun, doon sa oras na yun, doon ka mag-isip and doon mo i-handle yung regrets and worrying. So kailangan mo lang gawin is mag-set ka ng alarm kung saan doon mo haharapin or iisipin yung mga negative things, yung mga pag-aalala sa iyong isipan. Then mag-set ka rin ng specific time sa umaga. And dito sa oras na ito, dito mo naman i-challenge yung thoughts mo. What is in my mind? Ano ba talaga yung pumapasok sa isipan ko? Meron ba talaga akong dapat ipag-alala? Is there something that I need to worry about it? And dito sa oras na to, you need to check the reality. Doon mo questionin yung sarili mo and yung negative thoughts mo. Kung totoo ba tong mga negative thoughts na to or gawa-gawa mo lang ito. You spend a good time and you don't spend your time regretting and worrying about negative things. You spend your time analyzing kung yung mga iniisip mo ba is dapat ipag-alala at dapat katakutan. And kung na-figure out mo na, isipin mo kung ano yung mga positive step na dapat mong gawin dito. Reminder, don't spend that time worrying and overthinking. You just need to analyze kung ano ba talaga yung wino-worry mo. Magkaroon ka ng realization na hindi naman lahat ng negative things na pumasok sa isipan mo is totoo. Hindi lahat ng problema na iniisip mo ay dapat problemahin. Minsan tayo lang yung nagpapalaki nito. So in that way, makikita mo na there are few things to worry about in life. And lahat ng bagay that our mind has created inside our mind ay walang mga kwentang bagay. Kadalasan dito ay mga pag-worry lang at mga takot na biglaang pumasok sa iyong isipan. It is just a distortion of reality. Mga distorted thoughts lang to na nagpapaalala sa iyo at nagbibigay ng takot. So yun lang yung mga bagay na maaari mong gawin whenever you are experiencing anxiety and constant negative thinking. Practicing these tips will help you to ease up this mental state. And this will help your mind peaceful and calm. So that's for today. I hope nakatulong itong video ko sa inyo. So please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para parati kayong updated sa aking latest upload. Maraming salamat po. Bye!